15 Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay yung kanyang dating professor na si Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando. Dito po, yung kanyang pong panunumpa, kaganyan po siya, hawak naman po ng kanyang mother na si Elizabeth Zimmerman ang Bible o Biblia. At nakamasid naman ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. So sa kanyang inaugural speech, tiniyak ni incoming Vice President Sara Duterte na matatapos ang hirap, matatapos naman ang hirap nating mga malilit na Pilipino. Sinasama ko mahirap tayo, dalawang muhan. Di ba? Malilit tayong Pilipino Ikaw pala, hindi ka pala Pilipino. Pilipino ka pala, half Pinoy. Half Pinoy and half Arabian. Arabian. From what kind of, where in Arabia? UAE, so you are from United Arab Emirates? Oh! You are a prince of nowhere. Prince of none, ha? Yung aking pong IT ho rito. Half UAE, saka half Pinoy. Pero, kung titignan mo, Pinoy naman, yung ikulay niya, magkakulay ho kami. Pero grabe yung pagkakulay naman niya kaysa akin. Danag. So, sabi po lang sa kanya pong inaugural speech, si incoming Vice President ng Republic of the Philippines, the 15th Vice President, pang-15 Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, matatapos na umano ang hirap ng mga maliliit na Pilipino. So, ibig sabihin ito, yung mga maliliit na mga Pilipino, hindi na maghihirap. At yung mga malalaking Pilipino, maghihirap. Joke lang. Ayon kay Sara, alam niyang siya ang magiging boses ng 32.2 milyong Pilipino na naghalal sa kanya upang tugunan ang kanilang pangangailangan. At tiniyak din ito na magiging kakampi siya ng mga sundalo, pulis, farmer, fisherman, mangingisda at iba pang mga ordinaryong manggagawa upang maging maayos at maunlad ang ating bansang Pilipinas. At sabi pa ni incoming Vice President, magiging gabay niya ang mga salita ni Dr. Jose Rizal na bigyan prioridad ang kapakanan ng mga kabataan para sa kaunlaran. So, ibig sabihin, ang kabataan, ang pag-asa pa rin ng bayan. Pero karamihan kasi sa mga kabataan ngayon, imbes na sila ay naengganyo na nag-aalsa. Andun po sila, sumasama sila sa mga rally o danag. Harinawa, magbago. So talagang kinakailangan, makita pa rin natin, magyan pa rin po talagang kasabihan na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. So yun ang magiging gabay ni incoming Vice President. Kaugnay po ng kanyang inaugural speech na kung saan ang priority nito, isa sa mga priority nito ang kapakanan ng mga kabataan para sa kaunlaran. Sabay-sabay niyang sabay-sabay aniyang babangon ang bawat isa at patuloy na mahalin ang Pilipinas hanggang nabubuhay. Panahon na din niya aniyaw pang matigil na ang karahasan, pananakit, pang-aabuso, illegal drugs, transmitted disease, terorismo at misinformation. Dapat din ipakita ang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan po ng pagmamahal sa pamilya na sandigan ng anumang hamon ng buhay. Ang hamon ng buhay ay dapat umanong nilalabanan ng pamilya at pagbibigay ng edukasyon ay isa na rito. So, dagdag pa ng pangalawang Pangulo na walang makakatalo sa kanyang pagiging pusong Pilipino. At sa kanyang taking po kahapon, napakaraming mga tolay ang mga dumalo. But especially po yung mga politiko, mga senador, mga congressman na kalyado nila, mga malalaking tao sa lipunan
Kami po ni Mohan na maliit na tao, hindi po nakadalo, kaya po kami nanood na lamang sa kanyang inaugural, sa kanya pong ikangay oath-taking na kusan formal na nga po siyang nanumpa bilang ika-15 vice-presidente ng bansa sa isang seremonya ginawa po sa San Pedro Square, Davao City kahapon o yesterday. Kabilang din po sa mga dumalo, sina President-elect Bongbong Marcos Jr., dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Executive Secretary Salvador Medialdea, Senator Bongo, mga kaanak, kaibigan at mga kaalyado sa politika. Ayan, no? So, naging maganda naman, no? Maganda, no? At maayos yung ikangay oath-taking po ni incoming Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ating pong incoming president ay on June 30, yun pong kanyang ikangay oath-taking naman bilang pang-17 Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Oras mga kadiwa, 16 na minuto bago po alas 8 ng umaga, magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Makalipas naman po ang ilan sa ating mga mahalagang hanabuhay. Good morning! Si Aura Paula Piñera, good morning, Feb Baligod, magandang umaga. Alejandro Blas Lacuna Jr. na imbag na bigati apo. Agsubli apo ti programa DY Patrol Morning Edition, kalpasan lang apo. Isa magmamano nga, palagot! Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Cavite City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga kapitbahay at mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cavite City, Isabela.
Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. Alright! 12 minuto po bago umaga, alas 8 ng umaga, orange 7:48 in the morning. Uy, Monday na Monday, bawal malate. Ay, dadanag kayo ha, kinakailangan on time kayo sa pagpasok po sa inyong mga opisina ngayon pong out on a Monday, especially yung mga father. Ha? Abe, baka naman may hangover ba kayo? Abe, hindi maganda yan. Alam ko na araw ninyo kahapon. Yun ang sinasabi nila na Father's Day. Tapos na yung Father's Day. Tapos na, magising na kayo sa katotohanan sapagkat ngayon pong araw to, balik kayo sa trabaho ninyo. Na maglinis ng bahay, mamalengke. Pagdating nyo mamalengke, maglalaba. Pagkatapos nyo maglaba, magluto. Pagkatapos nyo magluto, ay magpakain na kayo ng mga anak ninyo. And of course, yung mga pahinga ka lang sa pagkatapos mong magpakain, maglilinis ka naman ng pinagkainan, ay na pagkatapos niyan, magpapatulog ka pa ng mga bata. Oh my God, ng buhay ni Homokan, oo. Pagkatapos niyon, lahat ng mga nilabahan ngayong umaga, kukunin mo na yung mga sinampay mo. Pagkatapos mong may sampay, matuyo sa mga sampayan, sunod ka agad yung pagtutupi. Ayan, at pagkatapos niyan, susunod din kagad dito yung paghahanda mo na naman ng lulutuin mo sa panggabi ay naadanag. At kapag natapos ka na magluto ng panghapunan, papakainin mo na ang iyong mga anak at syempre ang misis mo na galing sa trabaho ay sasalubungin mo pa ng isang matamis ng ngiti at sabay, darling, kain na tayo. Tapos yun, ihahanda mo pa yung pampaligo ng misis mo. Patay kang bata ka talagang. You are truly a good husband. Pagkatapos niyan, matapos yung magpakain, patulog na si misis, ikaw gising ka pa. Talaga naman, hausipag you are sapagkat yung ikang tinupi mo, nalilaban mo kayo ng umaga, paplantsahin mo na para pagdating ng pasok ni misis bukas ng umaga, ayos na ang kanyang uniforme. Kaya yung kaya pagkakaroon mo ng day off as a Father's Day, dahil Father's Day, nagkaroon ka ng day off, ay ngayon magising ka sa katotohanan, balik ka na naman sa dating trabaho mo. Hello! Naku! Hello! Ang hirap na ang buhay ko! Belated Happy Father's Day po sa lahat po ng mga magigiting at mababait at mahusay na mga ama ng tahanan, Papsi, whatever. Basta lahat ng tatay, kamo na lang. Hindi ko kayo nabati kahapon. Wala akong programa. Kaya ngayon po ako babati po sa inyo ng isang belated happy birthday to all Father's Day. To all fathers, because yesterday, it's a day. It's a day po nating lahat. Kaya po kahapon, ako po ang naging siga sa bahay. Dumabati ka. Danag, okay. Ang maganda naman sa nangyari kahapon, kahit papano, maraming mga ama, isa na rin ako na ang ikangay nangiti at natuwa dahil kahit papano, wala mang ikangay na ibibigay na mga material na bagay ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Sapat na yung kailang matamis na pagbati sa iyo ng Happy Father's Day, sabay hug, sabay kiss, ayan, sabay yakap. Wow! Tanggal ang 364 days na pagod mo. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programang DY Patrol Morning Edition. Katulad po ng aking panimula po kanina, formal na pong nanumpa si Mayor Sara Duterte ng Davao bilang ika-15 Vice President ng ating bansa sa isang seremonya po na ginawa po sa kanyang lugar, partikular nga po dyan sa may San Pedro Square, Davao City, at sa ikangay yesterday. At kaugnay ito, nanawagan naman ang Malacanang sa mga Pilipino na suportahan si Vice President-elect Sara Duterte. Sa payag ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, nagpasalamat siya sa mga Pilipino dahil sa tiwala at suporta na ibinigay sa bagong Vice Presidente. Panawagan nga ni Andanar, suportahan si VP Duterte at lahat ng mga bagong halal na lider ng bansa dahil sa bago nilang responsibilidad at mga hamon na kakaharapin para matupad ang kailang mandato na magbigay ng genuine na pagbabago ng ating bansa. Kahapon, isinagawa ang inauguration ni Duterte sa kailang baluarte sa Davao City at anumpa bilang ika-15 Vice President ng Pilipinas kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando.
Ang nasabing inaugurasyon ay dinaluhan ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga diplomat sa iba't ibang bansa, gayon din ang mga batas ng opisyal ng gobyerno at mga senador. Katulad ng aking nabanggit din kanina, dumalo din po si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na katandem ni incoming Vice President Duterte. Magkatambal po yan. Sila po for the first time na may nanalong magkasama. Sabi nila tama, no? Magkakampi, President and the Vice President, magkaalyado. Very good. And so ang susunod natin abangan yung pong kay Bongbong Marcos Jr. naman, kung gaano karami ang pupunta sa kanyang oath-taking camp June 30. Dito po sa ating probinsya, June 29. Hindi ko pa alam. May mga nagtatanong, totoo ba na darating ang President-elect Bongbong Marcos Jr.? As of now, wala ako alam pa. Pero meron ng ugong-ugong. Abangan doon ninyo sa ating DY Patrol Morning Edition kung kailan o kung darating ba ngayong linggong ito o sa oath-taking ng mga ating mga local official ang ating pong susunod na Pangulo ng Bansa, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tuloy ba siya ito sa ating sa lalawigan ng Isabela? Well, abangan natin, katulad natin nabanggit, abangan ang mga susunod na kabanata. Samantala, ipinauubayan na rin ang kampo ng outgoing Vice President Leni Robredo sa susunod na pangalawang Pangulo ng Bansa kung ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ng Office of the Vice President or OVP. Ayon sa tagapagsalita ni Robredo na si Atty. Barry Gutierrez, na i-turn over na nila lahat ng mga detalye tungkol sa mga inisyatibo ni Robredo at bahala na aniya si VP Elect Sara kung itutuloy niya ang mga ito o kung gagawa sila ng mga sarili nilang proyekto. Posible rin kasi aniya na tututukan ni Duterte Carpio ang kanyang magiging trabaho sa Department of Education matapos na talagang susunod na kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Samantala, pagkatapos na bumaba sa pwesto ay tututukan naman ni Robredo ang pag-uunsad sa Angat Buhay NGO na nakatagdang simulan come July 1. Sabay-sabay sila at inihayag nga ni spokesperson na going Vice President Leni Robredo na si Barry Gutierrez na magiging smooth ang transition ng Vice Presidency. Ayon kay Gutierrez, naka-ready na umano si Robredo para sa turnover sa susunod na administrasyon sa dating na ika-30 ng Hunyo o June 30. Aniya, nagkaroon na ng mga pagpupulong ang staff ni Robredo at Vice President-elect Sara Duterte kaugnay sa naturang transition. Samantala, hindi pa naman umano personal na nagkikita ang dalawa upang makapag-usap kaugnay ng ikangay paglilipat o formal na paglilipat nito sa opisina ng Office of the Vice President. 4 minuto po mga kadiwa bago po umaga, alas 8 ng umaga. O yun ang teksto sa akin, actually bossing, hindi pa natin we don't have any concrete information yet kung dating na si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito po sa ating province of Isabela. Sapagkat yung information na yan na lumulutang ay noong last week pa. But the good governor of the province, Governor Rodito Albano, and the vice governor of the province, Vice Governor Faustino Boji III, is yet to confirm kung darating ba sa ating lalawigan ang nabanggit na pang-17 Pangulo ng Republika ng Bansa, si Bongbong Marcos Jr. Ito po ba ay itong linggong ito or sa oath-taking ng ating mga local officials come June 29, 2022. Ayan, di ba? Bongga, no? Pag sakaling dumating siya rito at siya yung ikangay magiging panauhin sa oath-taking ng ating mga local officials in the province of Isabela sa pangunguna po ng ating governor-elect for the second term as governor of the province, Governor Rodito Albano, and yung kanyang katandem na unopposed sa katatapos po ng halalan national and local election noong pong May 9, 2022, si Vice Governor
Junior Faustino Boji III. Ayan ha. Sila po pangunguna. Siyempre sila yung mangunguna dyan ano, sa oath taking. And after that, sila naman po ay kanila rin pong panunumpain din sa kanilang pagiging mga board members at local chief executives, vice mayors, ayan, at mga SBs ang mga nanalong mga opisyal natin sa katatapos po ng national local election noong po Mayo 9 taong 2022. Ang bilis ano, parang kailan lang yung nag-umpisa yung kampanya, 45 days, natapos ang election May 9, 2022 at ngayon po June 20 na. Oh, the time speed. Di ba ang panahon ay napakabilis. So kung ano naman ang tingnan mo no. So napakabilis ng panahon, kita mo. Sa susunod election na naman for 2025 ay nadanag. Ang bilis na lumakad ng ano no, ang bilis lumakad ng mga panahon na ng araw natin ngayon. Palapit ng ikangay matapos ang ika-6 na buwan. Itong June 6 months na to, di ba? So papasok na tayo 7 months, July, ayan. Tapos pagising mo ng July, December na. Wow! Kabilis lang panahon talaga, no? Kaya po sa ating pong mga ikangay susunod na mga lokal na mga sa ating pong mga susunod na opisyal, ang ating pong Pangulo, ang uupong Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang sabi nga po niya, ipagdasal po natin siya, tulungan po natin siya sapagkat yung tulong po na yung ating pong ibibigay po sa kanya, siya pong magiging gabay at lakas niya sa paglilingkod sa ating pong bansang Pilipinas na kung saan ang sabi nga po ang kanyang lakas ay manggagaling po sa atin na kapag ito nga po ay tulong-tulong tayo para sa kanya, lahat po ng wala pong imposible na hindi niya magagawa para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Pilipino. Belated Happy Father's Day, Idol, sabi ni Pastor Bill Fuerte Sr. Same to you, my greetings, Apo Pastor Bill Fuerte Sr. and of course to your ikangay religious sect, sa inyong lahat ng mga members ng inyong religious sect. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Ang aking pong pagbati po sa inyong lahat. Good morning din kay Ma'am Maribel Tapik ng Purukuno, Barangay Tagaran, Lunsod ng Kawayan. Happy Father's Day din kay John Lloyd. Wala pa. Ano ba asawa si John Lloyd? Si Brituzon, may asawa na? Happy Father's Day din belated kay Engineer Sandro Di Maculangan. And of course, Happy Father's Day to me also. Donag. Ay po. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition. Makalimas lamang po ang ilan sa ating mga mahalagang hanap buhay. The University of Perpetual
Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Okay! Alright! 7 minutes makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Danag Mohan. Ay, ba? Hindi naman Muslim Mohan, ano? Oo. Doon. Oo. Kasi, sa mga kapatid natin Muslim, hindi sila kumakain ng karne ng baboy, no? So, buti lang, hindi rin sila yung pampadagdag na sa ikangay naghahanap ng o sila yung ikangay mamumroblema sa kakulangan ng karne ng baboy dahil kumbaga on the part ng ating mga kapatid sa Muslim, ito po yung isa sa kanilang talagang hindi po sila kumakain ng karne ng baboy, no? Nabanggit ko po ang karne ng baboy ngayon sa usaping ito ngayong umaga sapagkat ang lulutuin namin mamaya ay adobong baboy. Buti na lang, meron pa kami nabiling karne ng baboy yesterday nung namalengke kami. Ako yung tagabitbit ng supot. Alam niyo ho kasi, according po dito sa Department of Agriculture, sa kagawaran ng agrikultura, dito po sa atin sa Lambak ng Cagayan, kay Regional Executive Director o RED, Narciso Edilio ng Department of Agriculture Region 2, na kung saan ay nagkukulang umano. Nagkukulang umano ang production po ng baboy dito po sa Lambak ng Cagayan. Ito po ay dahil po sa ikangay usapin pa rin po ng ASF. Inihayag ni Regional Executive Director Narciso Edilio na halos namatay na po kasi ang lahat ng breeder ng mga alagang baboy dahil po sa African Swine Fever o ASF, kaya't nagkukulang ang supply sa rehiyon. Alam niyo po, totoo yan. At alam po ninyo, kapag nagkukulang ang supply na kung saan ang demand naman po ay napakataas, alam naman na po ninyo ang law of economics, na napag-aralan ho namin sa economics subject namin, and it so happened that I am economics major, Bachelor of Science in major in economics. So, alam ko yun lang ang memorize ko, the law of supply and demand, na ang sinasabi kapag, bakit ka nakatingin dyan, Tricia, sa TV? Patahin nyo yan. Na ang law of supply and demand, kapag maliit ang supply, at mataas ang demand, dito po, it follows na yung pong mga presyo po ng mga produktong iyan ay talagang mataas din po. At kaya nga po nananatiling mataas ang presyo ngayon ng karne ng baboy sa iba't ibang merkado publiko dito po sa ating pong Lambak ng Cagayan dahil nga po sa mababang supply ng karne ng baboy. At ayon nga po kay Regional Executive Director Edilio na kinakailangan ibalik ang ikangay mga nanganganak, ibalik yung mga nanganganak na baboy, nanganganak na baboy sa Region 2. Paano nga magkakaroon ng mga baboy na mga nganak kung yung mga lalaking baboy wala na, lagi naubos na yung mga baboy. Sa ngayon ay takot pa rin ang mga hog raisers na mag-alaga ng mga baboy dahil mayroon pa rin umanong banta ng ASF sa Region 2. Kung matatandaan dito po sa ating sa lungsod ng Kawayan, dito po sa may bahagi ng Marabulig, I think Marabulig ba yun? Meron pong ASF noong pong buwan ng Abril o Marso at Abril, na kung saan ay talagang ang ating pong Provincial Veterinary Officer na ang ating lalawigan Isabela, ninetasan ni Governor Rudito Albano noong panahon na yun, na talagang tignan kaagad at gawa ng aksyon ang pagkakaroon po natin ng ASF dito po sa lungsod ng Kawayan. So agad din naman po nagawa ng aksyon at naagapan at hindi na po kumalat at hindi na po nag-spread out sa ibang barangay ang naturang ASF. Lumalabas po dahil po sa ito pong mga ilang hog raisers natin, andyan pa rin po yung takot nila na mag-alaga ng baboy because of ikangay banta pa rin po ng ASF sa Region 2. Wala pa aniyang bakuna kontra ASF, kaya takot pa rin. Takot talaga ang ilang pa rin mag-alaga ng baboy. Ito ay bunsod po rin, kaya po ito naging bunsod pa ng pagtaas ng presyo ng feeds dahil sa pagtaas ng mga produktong pet
petrolyo. Oh my God! Speaking of petrolyo, ay na dalang tomorrow ay na another mohan na additional na presyo ng produktong petrolyo. Bow! Ang diesel, grabe, 2 piso at 4 o 2 piso o 4 na po or 50 centavos, 2 pesos and 50 centavos ang mari pong itaas. Ano? Naglalaro po sa 240, 250. Yung pong gasolina, naglalaro po naman to sa 50 or 75 centavos. Kaya maswerte ka pa rin, gasolina yung motor mo, no? Oh, ay na, danag. Ha? Kailan mo siya na, full tank mo na siya. Buti ka pa, may pang full tank. Ako wala. Ako nga, may tangke, wala namang full. Ganun talaga. Aba, bilihin ninyo, kung magdadagdag naman ng 250, sabihin natin, ang kasulukuyang current price ngayon, yung pinakamababa is 85 dito sa lungsod ng Kawayan, ang pinakamataas, 88. So, magiging 90. Aba, nothing to worry about. Malayo pa. Malayo pa sa 100. Hindi pa magiging 100 pesos per liter. Malayo pa. Ayan mo na yung 2 piso. O 90 pesos pa. Magiging 90. Ay na po ha. Ay na bukas mo yan. Ha? Kaya po kung kayo ay meron pa kayong na itatabi. Pero sa malay ko wala na kayo natatabi katulad ko. No more savings. Wala na pangkarga ng gasolina. Ay na danag. Kaya gagayahin ko na lang yung mga iba dyan na binebenta na lang nila ang kailang mga sasakyan. Dahil mahal ang gasolina, hindi na nila kayang bumili ng gasolina. Kaya po ngayon ang ginagawa na ibinebenta na lamang nila ang kailang mga sasakyan upang mayroon na lamang sila pambili ng gasolina. Danag. So, isa rin ang factor yung kung bakit po mataas din po. Sabi ko nga, as always, kapag nagkakaroon po ng pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo, nagkakaroon po ito ng epekto sa mga pangunahin nating mga pangangailangan, basic needs po natin, talagang tumataas po. Katulad na lamang po ito, aside sa napakamahal na, tumataas na presyo ng karne ng baboy, nagkakaroon po ng kakulangan ng supply. So, that's a big problem na abangan po natin sa mga susunod na kabanata ng uupong bagiging bagong Pangulo kung paano mariresolba ang usapin nitong pagkakaroon, ito nga pong patuloy na pagtaas po ng produktong petrolyo at patuloy din at ito nga pong patuloy pong nagkukulang ang supply ng baboy, not only here in Region 2 but maybe in other regions. Ganun din po ang kailang problems at dito ang presyo, I don't know if the price is right. Hindi ko lang po alam kung pare-pares din po ang presyo natin sa iba't ibang lalawigan, sa iba't ibang rehiyon as far as presyo po ng karne ng baboy ang pinag-uusapan. As of now po kasi ngayon po ay maabot po ng 350 pesos bawat kilo ng karne ng baboy dito po sa merkado publiko natin sa lungsod ng Kawayan. At ang mga meron pang kakibat nito at dahil nga po sa mataas ang presyo na naglalaro from 330 to 350 pesos per kilo ng karne ng baboy, ito yung mga bagong katay, yung mga talagang fresh na kinakatay na kinakarne o binebenta po sa merkado publiko. Alam po ba ninyo na karamihan na po ngayon, marami na po sa ating mga kababayan ngayon sila po ay talagang dahil nga po sa sobrang mahal na mga bilihin, sila po ngayon ay doon na po nakatuon sa ang kanilang budget sa pagbili ng mga frozen foods. Katulad po ng mga frozen na karne ng baboy na galing China. Napakamura ang sabi po nila, mura daw po ang presyo ng mga frozen foods. Ito yung mga binabagsak galing doon po ng bansang China. Ay pag frozen foods naman po kasi kapag matagal na, frozen nga matagal na, biniyahe pa, ilang buwan bang biniyahe dito yan sa ating bansa, kaya po hindi na talaga siya hindi na talaga siya, kung titignan mo, parang nabayag detan. Gaputa awang kwartam, at nanginang tidagiti ka, fresh ida ka karne, mga magatgatang, you have no choice, tapno makapangamit lang ti karne, dagiti anak mo, iti pamilyam, iso nga ti gatangin, di jay nalaka, anya iti nalaka nga karne ila, di jay apo frozen foods nga makunkuna. Amoyo, so nga ti kukoy na tata, ulit makunatay sa paminsan nga adabasit nga kwa na detan,
yung bang di na masarap, kung parang gano'n, something like that, or what. Basta, pag frozen foods kasi, parang ano na, no? So, ang ginagawa na lang doon naman ngayon, buti na lang, wais ang mga nanay, marunong silang magluto, wais din ako, wais din yung mga tatay, na kaya nilang ikang pasarapin at lutuin ng wasto at tama yung mga binibili nilang mga murang karne na frozen foods coming from other countries, especially po mula po sa bansang China. Yung mga frozen foods na dumarating na po dito sa ating bansang Pilipinas, na siya na ngayon ang tinatangkilik ng ating mga kababayan, na nagiging reason o rason kung bakit naman po nalulugi din po ang ilan nating mga meat vendors, o ito po ang ating mga ngalakal na nagtitinda ng karne ng baboy, dahil sa matumal na ang bumibili ng kanilang mga produkto dahil nga po sa taas ng presyo ng kanilang paninda. So ito yung mga problems na makikita natin na kung paano re-resolbahin ng ating ikang ay susunod na Pangulo ng ating bansa, ang the 17th President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras, mga kadiwa, 18 minuto. Pakalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. At sa atin nga pagpapatuloy, mga kadiwa, bigyan dano natin ngayon ang ilang mga lokal na balita natin. Especially po yung po ang ikang ay naging usapin natin noong araw ng Friday, na kung saan na si Tricia mula Turayong hanggang dito sa Minante, 30 to 35 pesos ang binabayaran. Si Mohan, yung kanyang may bahay from UPSS to SM laang, 35 pesos din ang sinisingin. Oh my God, danag! What is happening sa ating pong mga tricycle drivers here in the city of Kawayan? Naintindihan naman po natin na talaga mataas na po ang presyo ng produktong gasolina, pero dapat naman po sana huwag namang ganoong ikangay kamahal ang kailang sinisingil. Nasabi nga po natin noong araw ng Friday, pwede naman po nilang pag-iusapan ng mahusay ang mga mananakay, manong-manang, at nga to kami basit ha. O, manod yung basit, pabayad lang, 5 pesos lang, dati 15, 20 mitatan, o 20, o 25, kasi latan, hanga diya, ginungit kayo, hanga diya, apa kayo, apapayan nyo ito yung pasahero show. Uy, nasa linya pala si Fred. Iringan, kasama niya yung Vice President ng FESADECO dito sa lungsod ng Kawayan sa katauhan ni Roland Lanusa. Pantayo man awatin, ito report ken interview ni Fred kani ti Vice President ni FESADECO, Raymond. So, magandang umaga, Fred. Good morning. Good morning po, Conrad, at good morning kay Sir Ronald Lanuza, ang Vice Chairman ng FESADECO dito sa lungsod ng Kawayan, kaugnay. So ito ay patuloy na pagtaas ng gasolina at dito sa lungsod, at aapektuhan ang mga tricycle operators natin, na ito ay ang kahilingan ng majority sa kanila ay magtaas sa presyo ng pamasahe dito sa lungsod. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa na ito patupad ang pagtaas ito, dahil wala pa silang request sa pamunuan ni Sangguniang Panunsod Telesforo Porong Malili na ito ay maitaas. Ay yung pagtaas sa 2 piso ay noong level 1 pa lamang ang lungsod ng Kawayan sa COVID-19. Kaugnay nito, kadiwang Conrad, mga kapanahin natin na si Sir Lanuza, ng Vice Chairman ng FESADECO. Good morning, Sir Lanuza. Yes, good morning, Kadiwa Fred. Namimiss kita. Good morning sa lahat ng nakikinig dyan sa ating istasyon. Yes, sir. At dito po ay inaantay ng ating mga kababayan at ang mga kasama po natin sa mga toda po natin kung kailan magtataas ng pamasahe dito sa lungsod ng Kawayan. Sa tanong na yan na po, Kadiwa Fred, nakausap ko na po yung ating Federation Chairman last week regarding the issue yan sa pagtaas ng ating price pamasahe dito sa ating lungsod. Ang sabi niya, ipapasa na niya yung request letter for final approval for signatories pa namin mga BODs po sa Federation, upang sa ganun ay matungkulan na itong hinihiling ng ating karamihang tricycle driver na itaas pansamantala muna sana dahil ang pamasahe, dahil nakita naman natin mga ka-Diwa Fred, hindi na humihinto ang pagtaas ng ating petrolyo. So marami nang umaaray, pati na ako ay umaaray na rin dahil sa
kakatarampot na po ang aming kinikita, Kadiwa Fred. Also yun Sir Lanuza, na yung paggiling ninyo at tanggapan ng Committee on Transportation ay hindi pa po naisusumiti ito, Sir Lanuza. Yes, hindi pa nga final Kadiwa Fred dahil nung kasagsagan ng pandema, meron kaming pinirmahan nun pero temporary lang yun. So as per advice ng ating Federation Chairman, sabi nga sa akin through text na gumawa na siya ng final letter for approving the pagtaas ng ating pamasahe. Pero hanggat ngayon ay nakabinbin pa yata yan dahil ito nga, dahil di pa kami nag-meeting sa board, siguro this day magkakaroon na kami ng meeting. Pero pansamantala yung nangyayaring pagbabayad ng ating mga mananakay at paniningil ng ating kapwa tricycle driver ay continuous pa rin yung give and take. Dahil naiintindihan po naman ng mananakay na napakamahal po ang ating ginagamit sa gasolina at nakikiusap kami at nakikiusap din kami ulit sa kanila na hanggang natin po ay magbigayan po kami sa pagbabayad nila ng pamasahe pagkos sa pagtaas na presyo ng gasolina. Kadiwa Fred. Yan Kadiwang Conrad, kung meron kang karagdagang katanungan dyan kay Vice Chairman Lanuza ng Fitadeco, just go ahead Kadiwang Conrad. Okay, thank you very much. Naibag nga bigat mo, Apo Vice President Rolando Lanuza, sir. Gyaman ta, ika na kami tigundaway nga ingka nga ma-interview sa tangal daw. Apo Roland, so kahit na sabihin, ang ibig ba sabihin nito as of now ay wala pa kayong ika nga'y formal na liham o letter sa sangguniang panglunsod ng kawayan kaugnay po ng ika nga'y hiling nyo sana na magkaroon po ng dagdag pamasahe? Magandang umaga, Kadiwang Conrad. Sa kasagutan mo yan as per inform sa ating Federation Chairman kasi meron kaming may pasa noon na ordinansa, pero ang sabi nga mawawala lang ito yung tarifang dati at i-request na namin itong tarifang bago, yung pagtaas ng ating pamasahe. Kaya iniintay na lang namin yung paggawa at pagpirma yung ginawa ni Chairman natin ng Federation sa nasabing panukala upang yung final na po na ibibigay namin sa ating City of Transportation Committee na si Napangulo na yung ating mabait at tulungin SK Forum Malinlit upang hindi naman kami mateknikal sa aming ginagawa na pagniningil sa ating mananakay lalo na po sa kasalukuyan pagtaas ng ating presyo ng petrolyo. Kadiwa Conrad. Opo, at yun nga po kasi ang isa sa nabanggit nila noon mukhang kaya hindi pa rin makapag-aksyon ng sangguniang panglunsod ng kawayan dahil wala pa nga po kayong liham so thank you at ito naman sa inyo nga po pagbibigay impormasyon ngayong araw na to ay meron na kayong ikangay pagbang na ginagawa, especially ang inyong Pangulo at sabi nga ninyo mukhang magbibiting kayo ng mga boards, mga members ng kayong mga opisyal ng Festadeco na at pag-uusap at hinggil sa bagay na to. So sa ngayon sir, initially Sir Roland, magkano po ba ang parang propose po ninyo na hinihingi po na dagdag pamasahe po para sa ating ikangay lungsod ng kawayan? Dati Kadiwa Conrad, ang pinag-usapan namin nun sa session sa City Hall from 13 to 15 pesos. Ngayon, dahil nga naiisa-isa ang ating nagsasakay ay nag-stagnant yung 20 pesos na pinagbabayad namin sa vicinity ng poblasyon. Pero kung malayo, depende na sa pagkikiusap at pag-uusapan ng mga mananakay ng tricycle at saka mga commuter. Ngayon, sunod sa sinabi ng ating chairman na yung hinihiling namin ay dati pa rin yung from 13 to 15 pesos. Pero karamihan nga sa aming mga
kasamang driver ay hinihiling nila na kung maaari pansamantala na 15 pesos, 20 pesos dahil nga dito sa pagtaas palagi ng gasolina. Pero depende na po kung aprobahan ng ating konseyo yan o kaya kung aprobahan nila yung ginawa ng ating chairman na from 13 to 15 pesos, ay yun po ang masusunod at kung ano po naman ang pag-uusapan ng mga malalakay at mga drivers ay nasa kanila na po kung ano po ang kanilang pag-uusapan patungkol po sa pamamasahe nila po Kadiwa Conrad. Opo, so ito sir, no, ang sabi nga ninyo parang ang proposal ninyo 13 to 15 pesos yung ika nga hinihingan yung fare increase, ano. So ito po ba ay kumbaga sir, ano, kaya para po maano din ho naman ang ating mga mananakay, ang hinihingi ho ninyo na dagdag pasahe na 13 to 15 pesos. Ito po ba ay ano na po ninyo na kumbaga nagkaroon na po tayo ng consultation po sa ating mga mananakay para po sa ganun after na mag-consult po na pumayag po yung ating nagkaroon po ng pagkagustuhan naman sa consultation na ninyo gagawin sa ating mga mananakay, siguro talagang kahit papano ang sangguniang panlunsod ng kawayan mapapakinggan po yung kahiligan ninyo dahil ito po ay ginawa naman para ninyo ng public hearing sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng kawayan. Opo. Katunayan nga po, kahit hindi, temporary po yung aming request ng 15 pesos. Sa ngayon po, 15 pesos talaga ang normal na pagbabayad ngayon ng mga malalakay, Kadiwa Fred. Pero yung mga iba, pag may nagbibigay naman ng 20 pesos, nagpapasalamat si kami dahil nakakaintindi nila dahil sa pagtaas ng ating presyo ng petrolyo. So, kung mapuban man yan bilang, ay dati-dati na namin sinisingil lang 15 pesos kasi yung masabi ko nga, give and take naman po yung mga mananakay at saka yung mga namamasadang katulad ko po dito sa ating lungsod. Sa inyo sir, sa inyo nga pong VP, no, VP Roland, sa inyo nga po mga pagbibigay ko ng impormasyon ngayon, alam niyo ba na ako natutuwa, no, sapagkat sabi nga ninyo para yung 15 pesos ang para talagang siyang nagiging parang provisionary fare na sinisingil po natin sa ating mga babayan. Ako ay natutuwa sa pagbabanggit niyo nga po ng kahit 15 pesos, okay na yun sa mga kamananakay natin. Pero ito nga lang ang problema sir, ano, sana naman actually marami na ho tayong mga napapakinggan kaya nga po kayo po ay amin pong kinalabit ngayong morning para mas lalo hong mapaliwanag natin sa ating mga kababayan sapagkat karamihan na po sa ating mga kababayan ngayon naintindihan po nila ang inyong kalagayan sapagkat mataas na nga po ang presyo ng produktong petrolyo. Actually, pasok na po, okay na po sa kanila yung 20 pesos, binibigay na po nila yung 20 pesos para makaano po ang ating mga tricycle drivers, makabawi naman, baka kahit paano may mayuwi sa kanilang mga tahanan. Pero ito po kasi Apo VP, no, ang ilan sa mga talagang mga naobserbahan natin at nakakarating po sa atin here na meron po tayong ilan, hindi naman lahat, meron po ilan sa ating mga kababayan na yung ilang daw mga tricycle driver, mahigit pa sa 20 pesos po ang kailang hinihingi. Actually, meron tayong nakuha na informasyon that they are asking 35 pesos o 35 pesos na to 30 pesos ang sinisingil. Magmula lang po dyan sa OLP patungo po ng SM. Kapag isa ho yung pasaheros, 30 pesos na po ang sinisingil, Apo VP. Kadiwang contract, regarding po yan sa report na yan, hindi po namin tinotorolate yung mga kasamaan namin gumagawa ng ganyan. Kung i-report po yung sa malalakay, yung mga nag-overpricing kasi ang sabi ko sa kanila, sabi namin sa Pesadeco, ang tinik ng isa sa amin ay tinik namin lahat kaya hindi namin tinotolerate yung nag-overpricing po na ganyan, lalo na po diyan sa poblasyon at lalo na po diyan sa mga mananakay ng mga estudyante at sa mga PW. Binibigyan po namin ang konsiderasyon yan, hindi po kami pwedeng hindi namin binibigyan ng importansya yung mga kasama namin yan. Kung maaari lang po yan, mabibigyan ng aksyon kagad yan para nakakaya po kami lahat sa Kadiwa Conrad.
Tama po yun. Ano? So, ito nga po, pinaparating ko na rin sa inyo. At hindi lang mo isa o dalawa o tatlong tao na po ang nagparating po sa amin dito sa ating pilan. Kaya nga po, kayo po ngayon ay talagang natutuwa. Kami po ay natutuwa sapagkat nakapanayan po namin kayo. At meron na po kayong mga paglilinaw na ganyan na hindi nyo po tinotolerate ang ilan ninyong mga kasamahan na ganito po ang maningil. Kasi tama naman po, no, yung sabi nga po ninyo, ako sangayon din kayo dun, ako dun. Ito po yung sinasabi ko rin sa ating programa na yung mga tricycle driver at ikangay commuter, especially the part ng tricycle driver ay kausapin, sabihin lang ng maayos doon sa kanyang ikangay pasero, ma'am, mumato ti presyo ti gasolinan, di lang mabalimit na yun ang basitin, hindi pa masahem. Ibagam di kayat mo, di the tricycle driver, kasi ma'am itinayod ko 5 pesos, baka mabalin. Siyempre, ikaw naman nanakay, naintindihan mo din. So, ibig sabihin, tama nga sabi nyo give and take, but kinakailangan lang na sabihin ng maayos. Hindi yung, I think nabalitaan nyo na rin po, Apo BP, na merong isang estudyante at tricycle driver ng motorsiklo last week dito sa Kawayan na talagang nagbangayan no, because of hindi nagkaintindihan sa yun nga, dahil sa humingi ata ng mataas na pamasahe yung isa, estudyante yung isa, talagang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. So siguro give and take but explain it in a nice way. Yes sir, tama po kayo dyan, Kadiwa Conrad. Kaya nga po, lagi pong sinasabi ko sa mga kasamahan ko, lalo na po dito sa aking Toda, dito sa Minanti Uno ni Toda, na hanggat maaari i-balance natin yung ating paniningil ng ating mga pamasahe. Bagkus kahit na ganitong laging tumakas ng ating petrolyo, ay susunod tayo sa policy at patakaran ng ating city government dahil alam naman natin ng city government ay nandyan lang po tumagapay sa amin, lalo na po ngayon yung mga nalalong mga opisyal ngayon ay halos kadikit lahat namin sa Toda. Andyan po yung ating incoming mayor na si Boss JC. Alam ko po, pag humiling po ng federation o kami po ay nanginginig pa yan na aksyonan kagad, Kadiwa Conrad. Opo, tayo po ay natutuwa kapag ganyan. So, ibig sabihin po nito, BP Roland, kapag may mga siguro, wag na sa amin nila isumbong. Kasi on our part, kapag sa amin kasi nila dinala, parang siyempre kami po, talagang ginagawa naman po namin ito ng maayos na pag-usapin, especially sa ating programa. Kaya nga, bago kami maglabas ng mga ilang usapin, ilang issue, kami po ay lumalapit muna sa inyo para makuha ang inyong panig. Kaya nga po, sabi ko na lamang po kung minsan, katulad ngayon, kung meron po, ayan, sabi nga ninyo, hindi naman ninyo tinotolerate yung mga ganyan kung talagang grabe silang maningil. Kaya po siguro, ang advice ko sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig at nanonood po sa atin sa North Star Cable Vision, sa ating Kapitbahay Channel, sapagkat tayo po live na napanood na live, pwede na nila siguro idiretso sa inyo, sa inyong mga opisyal ng FESADECO, Apo VP, para kayo na po ang umaksyon. At sabi nga ninyo, hindi niyo tinotolerate po at yung mga gumagawa ng mga ganitong paglabag, inyo naman po binibigyan ng sanction. Yes sir, tama ka sir. At pwede po naman yung dumiretso sila sa tanggapan ng poste para mas mabigat ng kanilang usapin, lalo na yung pagka-arrogante kung minsan. Hindi naman natin nilalahat, pero mayroon din tayong malalakay na ganyan na Kadiwa Conrad. So, hindi po tayo, sabi ko, hindi namin pinapanigyan ang kapo namin tricycle na gumagawa ng ganyan at sana po maintindihan din naman ng mga mananakay ang aming sitwasyon na Kadiwa Conrad. Opo, at yun nga po ang sabi ko, basta mag-usap lang, sabihin lang ng mahusay. Yung bago sumakay yung pasayeros, dati sabihin mo na, ading, manang, agnayon nakbasit at nakita yung mit, awanti, hangag sarding, kada Domingon, kahit pangato, lalo tulubigat, agnato maliniti gasolina yung 50 centavos, kanya, kadagiti, lugar na nga puro diesel, nasurok na 2 pesos maning. Danag. Iso nga,
i-memorize mo dahil nga ibagbagayon na po kadiwa na talaga dahil si number 1 nga agas na giti pagwak na tricycle driver agas mo sa giti ka-commuter smith di ko nakarabiti buong Kawayan City give and take tayo nga taga-Kawayan City kada pagkakadwa tayo amin pagkasamahan tayo tricycle mo computer ay commuter i-memorize niyo pa, dagdagan niyo pa sa sabong, hindi pa sinaydayaw may kanyada, ngayon mamungarog may kat, kaduwa kondra, dagigyan damit bastos na karamihan nga tricycle driver, kung adumit si bastos na commuter, dadumit namin si commuter ng tricycle driver. Mas lalo mo tingting nga aldaw, iti palagtungtong yun, parehas kayo ng alapudot, danag. Malagit mo, makimapansin mo, kadiwa kontrad, bakbasitin, ako, ang paspasada kanyami, karamihan kanyami, ako kadiwa, nagbirbiro ko sa bali nga, magkakitaan, kaputa, itikita may tatan, more or less 50% to 60-70%, mapapanti gasolina namin, kadiwa kontrad. So, ano sa milatan, ito yung mabasbati nga paspasada, pagsagamit na po dahil malmalpatin mabasbati nga pagpasadahan may takan kanin mo kakang kanayon ti gasolina gapo kanayon at mawato ti gasolina tayo kadiwa kontrat. Sungod, takang tirigatin ba, basbasit iti ang baspasadan, gaputa basbasit miti tao, babasbasit miti tao, or bumahin ta, aming mit nga magatang nanginad, iso nga dumak at, yadi gapo ti apudot iti mesa nga tao iti panamapan ng gumatang tigatangin na hanggang kasya ang lugambay iti tricycle na parehas to na pudot ti ulo awali ni so nga dapat parehas lang pero kanya makita mo kadag iti kanya yung nga tricycle driver dito ili ti Kawayan dito yung syudad ti Kawayan kaya kulak na ron mas nalalaing tayo pa mas napinpinas pa iti ugali tayo nga tricycle driver dito yung Kawayan ta hanga dito duma idang agpaspasada iti duma nga ili aglugang kapay lang sumbrik kapay lang kunadakigan capacity danag. bawal kanya mi ata kadiwa kontrat kasi respetado tayo amin na po nga tricycle driver hindi ko na ako adalat tamit kasi nakadwa tayo nga baribar so nung maminsan iti pinagpampanunot na kadiwa kontrat. Okay, tibaudi ko lang dito texter tayo. Sapay ko makano, apo BP Roland Nanusan, DJ meeting ngayon, meeting nga marami Diyos. Sapay ko makano I submit yun, deta surat yun, iti sanggo niyang palusod ti Kawayan, tap na maaksyon ng adagos, amo damit, tirigat yung agpaspasada ta sobra namin. Iti nga to, ti gasolina, tapno kastakit, at damit apo iti legal, kaya aksyon kaya legal na pamasahe talagang inaprobado sa nguniyang panlunsod dito kidaw yun no malayunan pa ket uri sang kabasit ket nadakilmit nga maitulong da kanya tayo o kanyayo nga tricycle driver iti syudad ti Kawayan. Yes, kadiwa, ikarkarikatan may kan kasaritak ulit man ni Chairman Tapno ti Kasakit ang matantan man yun dati request pa ngamin malpasing ako kadiwa kontra iti problema tapno legal kami mesen tapno sa titari pangarumag iti tricycle men kadiwa kontra. Okay, thank you very much. Sagyaman lang ti anos mo apo Roland Ladusa sa Vice President ti Fesadeco iti ikangay oras gayon pa mo kanyamid to programa tayo DY Patrol Morning Edition. Nanyaman na po ti kahit mo kayo padanon. Go ahead. Awani na brigada kontra tiwa ko na klayo tagyaman na ka po kung ginawatan tilatan ako nga tricycle driver kaya kiti commuter pa kaya makulakon taga-Kawayan tayo mo inawan sa kitin nakit ng taga-Kawayan nyo ako mabuhay kayo good morning po sa lahat ng nakikinig yan sa ating station. Okay, Fred. So yan kadiwang kontrado yung ating panayamag sa Vice Chairman ng Fesadeco dito sa lungsod ng Kawayan. At pag magkaroon ng taon ng boses sa ngunya nga palunsod sa Sporo-Porong Manilin ay ating makapanay muli kadiwang Konrad. So yan kadiwang Konrad ang ating balita mula dito sa Kawayan para sa ating DY Patrol Morning Edition ng kadiwang Fred Diringan reporting live. Thank you very much, Fred Diringan, sa iyong ikangay balita together with the Vice President ng Fesadeco dito po sa lungsod ng Kawayan, Mr. Roland Lanusa. DY Patrol Morning Edition.
Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. 20 minuto na naman po bago mag-alas 9 ng umaga, magbabalik po ang ating DY Patrol Morning Edition. Makalipas lamang po ang ilan sa ating mga mahalagang hanap buhay. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cavite City, Isabela. Main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cavite City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cavite City, Isabela. Main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cavite City, Isabela. Morning Edition. DY Patrol Morning Edition.
Okay, 14 na minuto na lamang po bago umaga, alas 9 ng umaga. At yun nga po, no, sabi ni 15 pesos pa yung talagang dapat, 13 to 15 pesos. Pero alam naman natin ang hindi nasusunod yun eh. Actually, parang minimum fare naman natin to 20 pesos na eh. Pero ayun, tama lang sa hanggang 20, pero kung more than 20 ang sinisingil pa, especially kung 35 o 30, that's too much. Kaswapangan na yan, ano? Hay na apo. Okay, ngayon, tuloy-tuloy tayo, no? Dumako tayo sa Malig Region. Kumustahin nga natin ang Malig Region. Ang bago ang balita ni Mods, kumusta naman ang kalagayan ng mga tricycle driver dyan? Mods, good morning. Yes, good morning din, Kadiwang Conrad. Katulad dyan sa Kawayan City, 15 din ang regular na pamasahe po dito. Pero kung minsan nakikiusap din yung mga tricycle drivers po natin, nagpapadagdag, hindi naman ipinipilit, ipinapaliwanag daw naman nila sa kanilang magiging pasahero na kung maaari lamang ay dagdagan pa yung 15 pesos, gawing 20 pesos na lamang. Yun ang experience ng aking may bahay, Kadiwang Conrad, na siya ay nag-tricycle, ganun daw. Hindi naman yung ginagawa sa ibang bayan, particular sa lungsod ng Tuguegarao, yung capacity, matagal na yung problema dyan sa lungsod ng Tuguegarao, yung capacity na sinasabi ng mga tricycle drivers dyan. Hindi naman lahat, pero karamihan yung ganun ang ginagawa sa lungsod ng Tuguegarao na hanggang sa ngayon ay hindi pa ata nalulunasan. Dito po sa bayan ng Rojas, meron ding naitatala na ganoon na kapag lalo na kung ang alam nila ay medyo dayuhan yung biktima, ay meron din pong mga ilan na nagsasamantala na sila na ang magsasabi nung ibibigay na pamasahe ng isang pasahero. Pero pailan-ilan lamang, at yun naman ay talagang ipinagbabawal nung mga asosasyon ng tricycle dito po sa bayan ng Rojas, Isabela. So, yung ginagawa ngayon, although 15 pesos yung regular, pero dahil nga sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum products sa Kadiwang Conrad, ay ganito rin ang nangyayari. Paliwanag daw naman sa kanilang mga pasahero na kung maaari, dagdagan yung 15 pesos at gawing 20 pesos na lamang dahil napakahirap daw po ang maghintay ng pasahero at yun, napakamahal pa ang presyo ngayon ng gasolina. Tama yun, kasi yung 20 pesos is talagang okay na yun kasi yun nga ang maganda dahil kahit papano sinasabi naman nila, sila na ang nagsasabi na baka pwede naman po dagdagan. Tama lang yun, kung naintindihan naman ang pasahero, no problem. Pero ang malaking problema dyan, talagang mag-aaway kayo ng pasaheros mo kung sisingilin mo nga naman to ng 30 to 35 pesos o 25 to 35 moods. Yes, correct dyan, Kadiwang Conrad. Actually, sa akin, talagang nasasayangan ako yung 20 pesos. One time kasi na hindi umandar yung ating service, sa halip na mag-tricycle ako, naglakad na lamang ako kasi yung 20 pesos, malaking bagay na rin yun. At yun ang karamihang ginagawa ng ating mga commuters ngayon dito po sa bayan ng Rojas, Isabela, especially yung mga taga-poblasyon na magtutungo lamang sa pamilihang bayan. Kapag sila po ay mamamalengke, talagang naglalakad na lamang karamihan na Kadiwang Conrad. At kung mabigat naman yung kanilang napamili, doon na lamang sila mag-tricycle pauwi. Kaya yun din, doble-doble ang nararanasan ng ating mga tricycle drivers, mataas ang presyo ng petroleum products, at yung mga mananakay naman dati nag-tricycle, ngayon naglalakad na lamang dahil nga nasasayangan din sila sa kanilang pamasahe, Kadiwang Conrad. Ang sisterito, Kadiwang Mods, baka sa mga susunod na araw wala lang tayong gaanong makitang mga tricycle na namamasada sa highway dahil
wala na, talagang hirap na rin sila. Katulad dito sa lungsod ng Kawayan, ang sabi ng BP kanina na nakapalam natin, si BP Lanuza, na medyo kumonti yung bilang ng mga namamasada ngayon dito sa lungsod ng Kawayan. Yes, nangyayari rin yan sa mga lugar, kadiwang Conrad. Siyempre, mag-isip din itong mga tricycle drivers po natin ng ibang alternatibong pagkakakitaan, sapagkat kung maghapon po sila dyan na sa kanilang paradahan, ikokonti naman yung mga pasahero, wala rin silang kikitain, kadiwang Conrad. Katulad ng sinabi po natin kanina, talagang karamihan kasi ngayon yung mga namamalengke, lalo na yung malapit lamang, maglakad na lamang ang mga ito, kadiwang Conrad. Pero yung mga galing sa barangay, yun na lamang ang kanilang nagiging pasahero. Pero meron ding mga namamasadang tricycle mula sa mga barangay, at yun sila ang naghahatid at sila rin ang nag-uuwi. So yung mga tricycle drivers na nasa poblasyon ay talagang andun lamang sila sa kanilang pilahan na naghihintay ng pasahero, kadiwang Conrad, ano? So yun din ang mahirap. Sinasabi nila mas marami yung mga tricycle drivers kaysa pasaheros ngayon, dahil nga tinitiis na lamang ng karamihang maglakad dahil medyo mataas na rin ang pamasahe. Although naiintindihan naman po natin, kadiwang Conrad, kung bakit nagsaas, dahil nga sa walang puknat na pagtaas din ng presyo ng gasolina. Okay, thank you very much, Bods. Report? Okay, dito na sa bayan ng Rojas, sa mga kaibigan, pinahintulutan na ng Department of Agriculture ang mga hog raisers na mag-alaga na ng baboy upang maibsan na itong kakulangan ng karne ng baboy, hindi lamang sa Manlig Region kundi sa buong Region 2, ano? Dahil na rin sa pananalasa ng ASF sa mga nagdaang taon. Sa panayam ng DY Patrol kay Ginang Flordelina Ariola, Agri-1 ng Department of Agriculture, matagal na rin daw po na wala nang naitala na kaso ng ASF dito po sa bayan ng Rojas, Isabela. Kaya nagbigay na rin daw po sila ng signal na pwede na mag-alaga ng baboy ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Rojas, Isabela. Kaya nga't lamang hinay-hinay muna daw, kadiwang Conrad, upang sa gayon hindi po sila masyadong masaktan kapag muling manalasa ang ASF. At masaya na rin ipinahayag ni Ginang Ariola sa panayam ng DY Patrol na yung mga benefits na dapat makuha ng mga nabiktima ng ASF sa first wave and second wave ay naipagkaloob na raw po lahat ng Department of Agriculture. Sa kalipunang balita ngayong umaga, mula naman po sa bayan ng Quirino, Isabela, ibinahayag po naman ni Police Major Jonathan Ramos, Chief of Police ng PNP Quirino, na tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang best practices sa mga batang mag-aaral, particular ang mga pupils o elementary pupils. Ito, sinasabi niyo po, ano ba itong concern? Yung bukas at club, paliwanag lang po ng konti. Bukas at club, project atlas na rin po yun. Kasi po, alam naman natin na madaming kabataan ang mahirap sa buhay. Kung kaya naman po, humingi po kami ng mga libreng books doon sa Sierra Falcones. At kung saan po, nagbigay naman sila ng mga libreng aklat. Yun po yung binibigay natin sa mga bawat mag-aaral. Kasi alam po naman natin na napakahalaga ng aklat. Hindi lang po yung modern computer ang dapat na patutunan nila, kundi yung basic na pagpapasa ng ating aklat. Kasi yan po nagsisimula yung idea ng bawat mag-aaral, lalong-lalo na yung mga kabataan na estudyante. Okay,
So yan, kaniwang Conrad, ang naging kaugnay na pahayag ni Police Major Jonathan Ramos, Chief of Police ng PNP Quirino, may kaugnayan pa rin po sa Project Aklat na patuloy nilang ipinapatupad. Ang naturang Project Aklat ay sinimulan pa noong kasagsagan ng pandemya. Yan ang balita mula po dito sa kapatagan ng Malig, DY Patrol, Lourdes Turquesa, reporting live. DY Patrol! DY Patrol! Morning edition! Morning edition! DY Patrol! Morning edition! Thank you very much, Malig Boy, Lourdes Turquesa. So yung mga balita mula po dyan sa may kapatagan ng Malig, nagatito sa ating oras, 4 na minuto na lamang bago po alas 9 ng umaga. Samantala, sa mga kalagdagan nating mga balitang lokal, abay sisimulan na rin sa susunod na linggo ng Department of Agriculture o DA Regional 2 ang pamamahagi ng fuel discount card sa mga benepisaryong magsasaka. Inihayag ni Regional Executive Director Narciso Edilio ng DA, o baka matuka ka dyan, titingin-tingin ka dyan sa TV, alis ka dyan, wala ka dyan. Hindi ba kita mukha mo dyan, alis ka dyan. Titignan niya yung TV, wala ba siya mukha doon, wabe. Dahanan ka. Diba? So, inayag po ni Red Edilio na ang mga inihain ng mga LGUs sa farmers beneficiaries ay isa sa ilalim sa validation ng Regional Agriculture Engineering Division upang matiyak kung buhay pa ang mga magsasakang may-ari ng makina tulad po ng traktor, itong combine harvester at water pump. Matagal na aniyang umanong inihain ng pangalan ng mga magsasakang benepisaryo para kailangan matiyak, pero kailangan pa rin matiyak na buhay pa ang mga ito ang mabibigyan ng tinatawag na fuel discount card. Abay, kung magbibigay kayo, mamigay na kayo, huwag na kayo mamimigay kung tapos na yung ikangay pagtatanim. Anuhin pa, ay nadanag. Okay lang kung pwede pang gamitin yan sa susunod na sa susunod na ano tawag doon? Cropping, pwede rin sa cropping o kaya yung susunod na pagtatanim nila. Kasi kung mamimigay kayo ngayon, tapos na, pero well and good, pwede pa rin. Sabi nga ni Annalisa, pwede pa naman, sige na rin kung maganda yan, yung fuel discount card na kung sana sa second phase na sila. So, yung mga first phase ay naipamigay na, So, with that, mga kadiwa, wala na ho tayong ikangay nalalabing oras para na naman po sa programa nating DY Patrol Morning Edition ngayong umaga ng Monday, June 20, 2022. Abangan ninyo mga kadiwa, titinanon natin kung information kung legit or totoo ba na darating si ang ating pong susunod na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito po sa ating lalawigan Isabela ngayong linggo ba, or may posibilidad na sa dating po na oath-taking ng mga local officials natin come June 29, 2022. Okay, pansamantala po. Thank you very much sa mga taga-NSCV, sa mga taga-North Star Cable Vision, particular nga po yung mga nakikinig at nanonood sa ating programa sa ating Kapitbahay Channel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod, Conrad de los Reyes. Pansamantala po. Morning, morning! DY Patrol! DY Patrol! Morning edition! Morning edition! DY Patrol! Morning edition!